At bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa DSWD mula kay ASEC Irene Dumlao, Assistant Secretary. Kumusta po ang kahandaan ng DSWD lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha dahil nga po sa Bagyong Domeng? At ano-ano na po yung mga nakapreposition nating tulong? Well, Joshua, ang Department of Social Welfare and Development ay nakahanda po para tumugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na maaaring maapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad. We've entered the habagat season already and ang department nga po ay meron ng mahigit 4.7 million na mga family food packs na nakapreposition sa iba't ibang lugar sa ating bansa. And ito nga po ay patuloy pa natin na ini-strengthen dahil kung matatandaan, Joshua, aside from the hubs, may spokes tayo, yung mga warehouses sa provincial level at sa mga regional level, meron din tayo yung mga tinatawag natin mga warehouses hanggang sa last miles. Ito yung mga warehouses, facilities sa mga local government units na nagagamit po natin by virtue of a relief prepositioning agreement. Ibig sabihin, nagagamit natin ito para makapag-imbak nung ating mga family food packs. So, gone are the days, Joshua, na kailangan pa nating maghintay ng 2 to 3 days bago makarating itong tulong ng pamahalaang nasyonal doon po sa mga naapektuhan ng mga kalamidad o ng mga bagyo. Dahil nga po, itong mga goods na ito ay nakapreposition na po doon sa mga lugar nito. At tama po, ASEC, maging yung mga liblib at yung high-risk areas maaabot since nakapreposition na nga itong mga relief goods. Tama, dahil nga sa ini-implement natin na buong bansa handa program na ang utos po ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna ng kalamidad. Kaya tayo nakipag-partner sa iba't ibang mga local government units para makapag-preposition tayo ng mga goods up to the last mile. Okay. ASEC, matapos naman po itong insidente sa Angeles City kung saan may nagpanggap na biktima ng building collapse upang makatanggap ng ayuda. Ano-ano po yung mga karagdagang hakbang na ipinututupad o ipatutupad ng DSWD para mas mapalakas yung validation at verification process ng mga benepisyaryo? Lalo't yung iba ay ginagawa pang oportunidad para makapanloko. Well, yes, Joshua, nakakalungkot na merong mga individual na pinagsasamantalahan po o ginagamit itong hindi kanais-nais na pangyayari upang makakuha ng tulong mula po sa ating pong pamahalaan. Lagi nga nating sinasabi, Joshua, may tamang paraan po para humingi ng assistance mula sa ating pong pamahalaan. May mga proseso at mga dokumento na kinakailangan pong isumite kung talagang nangangailangan ng isang individual. Ngayon, sabi ko nga, nakakalungkot na pinagsamantalahan, nagsinungaling pa itong individual na to para lang makakuha ng assistance mula sa DSWD. So right now, we're helping the Philippine National Police in the case build-up kasi hindi po natin palalampasin itong pangyayaring ito para hindi rin po pamarisan ng iba pang mga grupo o individual na magsisinungaling at pagsasamantalahan yung pong mga insidente gaya ng pagguho ng gusali dyan sa Angeles City. Okay. Pero ASEC, mga ganitong kaso, hindi naman ito nakakaantala. Yung mga may mga kaso na nanloloko yung mga tao, ginagawa nilang oportunidad para makakuha ng ayuda kahit hindi naman sila nararapat na makakuha ng ayuda. Hindi naman ito nakakaantala sa distribution process. Hindi po dahil, again, nakafocus ang DSWD sa pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan nating mga kababayan. And balikan ko lang yung tanong mo kanina, Josh, na paano pa natin mas papaigtingin yung verification process. Of course, we will work closely with the local government units, particularly with the city social welfare officers para po matiyak na yung pong bibigyan natin ng tulong ay talagang kabilang dun sa mga naapektuhan, yung mga apektado talaga ng mga workers o mga pamilya to ensure na yung pong tulong ay naipapabot dun sa nangangailangan. Okay. ASEC, may habol ko lang, it's slightly off topic, pero in terms dun sa mga rural areas, like sa mga probinsya, may mga senior citizens na hindi na makakuha o makapunta sa mga munisipyo para makakuha ng assistance. Are there any alternatives or makapagbigay sila ng authorization? Would that be possible? Or kailangan talaga sila yung personal na pumunta sa mga munisipyo? Well, Joshua, nagbigay na ng instruction si Secretary Rex Gatchalian na para sa mga elderly, yung mga sickly natin, na mga lolo at lola, dapat dalhin po natin sa kanila
yung tulong, Okay. particularly yung kanilang social pension for indigent senior citizens. Dapat hindi na po natin sila papuntahin doon sa mga payout venues o payout sites. Hindi na nila kinakailangan na mag-travel ng ilang hours para po matanggap itong tulong mula sa ating pamahalaan. Tayo na po mismo ang magdadala nito because that's the instruction of President Marcos Jr. na ilapit natin ang serbisyo ng ating pong pamahalaan sa ating pong mga vulnerable sectors. Alright, malinaw. Asik Irene, maraming salamat po sa mga updates na ibinahagi niyo mula sa amin mula yan sa DSWD. Thank you, Asik.